Wonder Vlogcaster. Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Pag-usapan natin itong mga ka-Wonder, no? Itong panawagan nang hindi natin masabi kung sila ay mga pinklawan, hindi rin sila pula o pro-BBM. Lalo na hindi sila DDS dahil alam ko itong grupo na to, lagi nilang binabanatan itong si Sara Duterte. In fact, isa sa kanila ay nag-file ng impeachment complaints dito, no? Lately lang. Laban nga dyan kay Sara Duterte at isang tambak na dokumento yung kanila pong inilatag. At sila ay nananawagan dahil nakikita nilang, mga ka-Wonder, no? Na para sa kanila ang pamumuno ni PBBM ay nalalagay na sa alanganin. Kumbaga, tinatawag na siyang lame duck. Dahil nga malapit nang matapos yung kanyang termino, parang meron siya agad successor. Kinakabahan nga iba dyan dahil itong si Sara pa rin. No, according sa mga research natin, as mga sabi-sabi, na si Sara pa rin ang number 1 contender pagdating sa presidential candidacy. So ayan po ay hindi natin gusto, no? At karamihan, hindi talaga gusto yan. Lalo na kahit walang vino-voice out yung AFP, hindi na kailangan explain. Dahil una, ayaw nila malamang kay Sara dahil narinig din natin, no, dito sa mga komento, kahit sa mga GCs, sa mga other reliable content creators, dahil nga itong si Sara ay pro-China. So, parang lame duck na raw si BBM. At ito nga, of course, no sila dyan sa DDS kasi dalawang bato lang ang nagbabanggaan . Parang may nananahimik. Asaan na yung oposisyon? Sinabi dati kung di ako nagkakamali, si Sara ba yun o sino nagsabi sa kanila, na sila raw ang oposisyon. Pero sabi ni Risa Hontiveros, hindi silang ang totoong oposisyon. Ang totoo pong oposisyon ay itong mga pinklawan. Sila ang talagang original na oposisyon. Until now. At yan po ang panawagan kasi wala man lang isa sa kanila na representative. No, wala man lang tumatayo, mga ka-Wonder, para mag-represent dyan sa pinklawan. Wala nang magre-represent dito sa pula, wala namang makita. At lalo na dyan sa DDS, ang pag-asa na lang parang nandirito na lang sa pinklawan, kaya nananawagan sila. But they are so desperate na parang walang tumitindig, mga ka-Wonder. So, meron tayong pahapyaw, meron tayong video na nakita rito na I think, if we can read between the lines, malalaman nyo kung sino yung tinatawagan dito. Kasi parang sinasabi rito na si BBM nga isa sa kanila nga nagsasuggest dito sa grupo na to, na incompetent si PBBM. Yung gross incompetence niya leading to betrayal of public trust. Yun daw yung pwedeng isang pangkaso sa kanya kung ito po'y gagamitin ng mga DDS, yung mga stand human capital, na hindi niya, ito pa, very disappointing para sa kanila, Hindi lang sa kanila, I know, sa mga kapwa pro-admin natin o pro-PBM natin, na bakit ayaw ni PBBM na ilunsad? He is against impeachment. Kung matatandaan nyo, dito sa nakaraang impeachment kay Corona, isa rin siya sa against. I don't know kung talagang ayaw ni PBBM ng impeachment. Siguro marahil dahil sa naranasan niya, although yung father niya hindi naman na-impeach, pero napatalsik, parang ganun ang term. So parang siguro allergic siya dun sa mga ganyang senaryo, mga ka-Wonder. Pero ganun pa man, eto si Sara kasi ang magiging malaking threat. Aside sa pinagtatawanan kasi si BBM dahil pinili niyang vice president itong si Sara Duterte. Of all na possible na pwede niyang gawing vice president, itong si Sara ang napili niya. And lo and behold, ito na. Isa ng threat at isa ng nangaharas sa kanya ngayon. At alam na natin, itong grupo ni Sara, nako-corner na sila. Nawawalan na sila ng mga kaalyado. Itong si tatay nila nasa dahig. Itong si Bato nagtatago. Susunod niyan si Bongo. Itong si Sara. So, si Sara kasi honestly, sa nakikita natin siya ang malakas sa candidacy bilang presidente. Unless, mga ka-Wonder, na ma-impeach itong si Sara.
At may mga kaso pa dyan, nakatenga pa dyan sa Supreme Court. At kung ano-ano pa, may ICC pa. Wala tayong balita kung ano na nangyayari. Kung ito ba ay magmamaterialize, shall it come to pass? Makukulong ba itong si Sara? No, kasi sinasabi niya, ginagamit lang daw itong si Madriaga just to stop her from taking the position, no, bilang presidente sa 2028. So, alam natin si Sara kasi as vice president, wala siyang immunity, pwede siyang makasuhan. Pero yung pag na-convict siya, idadaan pa yan sa proseso. So, from there, nakikita natin na nako-corner na itong si Sara Duterte. Kaya nga, itong 2026 mga ka-wonder ay napaka-crucial ito. Ito ang magdidictate sa fate ni PBBM mga ka-wonder. Ito yung magde-decide ano bang mangyayari kay PBBM dahil dodoble-doblehin na nila. Binabanatan nila ngayon si Remulla na na-hospital daw na ito ay isang fake news. Bakit? Bakit nila ginagawa? Kasi sasabihin nila, able pa ba yung isang Remulla na umupo? Dapat palitan na yan, gaganunin lang nila yan eh. Kahit na alam nilang fake news yan. No? Kasi maraming sasakay dyan na DDS at ikakalat nila yan kahit na yan ay hindi totoo. Pero sa ginawa nilang yan, pwede silang kasuhan. Pwedeng ma-determine yan kung sino nagkalat. Whether would that be misinformation, disinformation, or malinformation. So sana ma-actionan yan lahat. Bukod doon sa nakikita na hindi umuusad, hindi nakukulong itong mga kawatan na nandyan sa Senado at yung iba pa nasa Kongreso at yung iba pa na ang napakulong lang, itong mga sila Alcantara, mga contractors, hindi naman yan yung big fish. Bakit daw ang hina? No? So parang nakukulangan. Parang hindi sila nasasatisfy sa ganung klaseng personality ng paglilid. So tayo, alam natin na sinusuporta natin si PBBM, no, bilang mga pro-admin. No? Kasi nakikita natin yung ginagawa niya. Pero parang on the other side, nananahimik siya dito sa formidable threat na si Sara Duterte na maari nga itong maupo dyan sa 2028. At good thing, sabi nga ng iba na kumikilos sila discreetly, gaya ni Sen. Trillanes, na hindi na discreetly kasi dinisclose niya na, no? Nagagawin niyang lahat para hindi makaupo itong si Sara. And hopefully yung iba rin ganyan, ano? Na hindi sila papayag na makaupo itong si Sara. Sinasabi nila, itong sila Tulfo, na papabayaan po natin makaupo yung isang unstable yung isip. No? Kung may kita natin, sabi ng iba, childish. For many, no, na mga pro-admin, of course, not many, all, they see Sara as unfit bilang maging presidente. Ito nga si Larry Gadon nga makikita. Whenever Sara, no, tatayo dyan sa harap ng camera, meron pang copy, script, at nagkakamda mali-mali pa. So, parang hindi natin mailalagay ang ating bansa na hawakan ni Sara Duterte. So, sino ang tatayo? Since na nawawala na yung paningin nila rito sa mga pro-Marcos. Somebody has to stand up dito, to step up dito sa mga pinklawans, dito sa dilaw. Wala. So, nanawagan, panoorin natin itong isang video, no, para magkaroon kayo ng hint kung sino yung tinutukoy dito, mga ka-wonder, na tinatawagan na mag-stand up, na sabi, pamunuan nyo na kami. No? Kasi parang naglalaban yung dalawa, yung green at saka yung pula. Meron pang isa na nananahimik. Panoorin natin itong mga ka-wonder. 2.5 buwan at 2.5 taon ay pwedeng mawala kaagad kung hindi natin gagawin yung dapat na gawin. Kaya pakiusap sa ating mga leader ng tunay na democratic opposition. Hindi yung opposition ng mga Duterte. Mahiya naman kayo. No? Grabe. Ang quotable ka na. Sayang naman itong anti-corruption movement na ito. Ang quotable naman. Itong nabubuong pangarap ng silent majority ng ating populasyon, lalo na ng ating mga kabataan, na iwaksi na itong ganitong klaseng sistema ng korupsyon, ng impunity, ng dynasty. Papunuan niyo na po kami. Papunuan niyo na po sila. Hindi na sila makakahintay. So yan po yung panawagan, ano? Of course, kilala niyo naman si Ronald Llamas, na dati siyang political advisor yata sa panahon ni Pinoy.
Although he belongs to Akbayan Group, parang si Risa Hontiveros. Pero itong mga ito, no, hindi natin masasabi na pinklawan sila, pero yung mga association nila in the past is nasa mga Aquino, nasa kay Lenny. So maari silang masasabi natin, no, not actually concrete, pero masasabi natin based on their background na pwede silang sa side ng mga pinklawans. So ito nga, nananawagan nga na dun sa totoong opposition, gaya nga na sinabi natin, na narinig natin, I don't know kung si Sara yun, no? Na sinasabing sila yung opposition, sabi ni Risa, no, kami ang totoong opposition. Ever since naman, ano? So yun ang tinatawagan dito. Sino kaya ang tinutukoy dito ni Llamas, ano? Dito sa panawagan niya. Meron akong hint, no, na maaring pinananawagan niya rito si Leni Robredo. Kasi there's no one to keep up, no, but Lenny. Kasi malakas si Lenny. Siya yung tinataas ng pinklawan, siya yung representative, no, na presidente. Pero parang she's silent when it comes to pagtakbo sa presidential election. Ang ingay-ingay ni Sara at nung iba, pero siya parang wala. Although busy siya siguro kasi she's currently the mayor of Naga City, ano? At or kundi si Lenny, si Bam, sino? Si Kiko, sino pa? Si Risa. Si Risa, although Risa is, of course, kagaya rin ni Llamas na akbayan, kung di ako nagkakamali, ano? Pero they can be associated dun sa Dilaw as far as yung background is concerned na talagang opposition ang tinatawag, opposition. So, sino ang representative ng Dilaw? Kasi nga, they see that ano ba ang mangyayari sa leadership ni Marcos? Baka mapatalsik siya dito sa 2026 kasi nga, dodoblehin na nitong mga Duterte because their end is near. Dahil nga, pinaprocess na. Kung nakaligtas sila nitong 2025, of course, napakahabang buwan yan, 12 months in a year, no? At merong 30 days in a month. So, ibawas mo na dyan yung Sabado at Linggo, pero I think siyempre nag-iisip din yan kung paano trabahuin itong si Sara, hindi dahil sa pinipersonal, dahil dapat siyang managot, no? Dahil sa kanya pong mga ginawa. So, sino kaya ang tatayo na pwedeng tumayo dito sa Dilaw? At yun nga ang panawagan, ano, pamunuan, yun na kami. Kasi parang, ganun nga, ano, na parang tingin nila kay PBBM, kulang, mga ka-wonder, no? Masakit man isipin, tayo kasi mga pro-BBM, alam natin na busy si PBBM sa pagtataguyod ng ating bansa. Wala siyang time sa mga ganyan. Kasi yung termino niya, if I'm not mistaken, is, na lang, ano, kulang-kulang, kulang-kulang 3 years na lang, 26, kulang-kulang 2 years na lang, no? Ganun na lang, kulang-kulang na lang, more or less. So, ini-invest niya na yung time para pag alis niya yung legacy niya, may naiwan siya na hindi siya sisisihin. Pero kasi ang dilema niyan, mga ka-wonder, we're pretty sure na babalikan siya nitong mga Duterte. No? So, dapat nga, dilema nga nitong sinasabi na hindi niya inuusad yung impeachment para dito kay Sara. I don't know, mga ka-wonder. No? Alam natin na may gustong-gusto natin na ma-impeach yan si Sara. Maalis sa pwesto. Pero, BBM could, parang pwede siyang magbigay ng influensya dyan, no? Gaya nitong sinasabi nila, tinuturo nila yung pagka-dahig ni Digong, yung pagka-kulong ni Kibuloy, may influensya raw ni PBBM. Kung yan man ay totoo, sana ma-actionan na ito, mga ka-wonder, kasi nga, ayaw natin makaupo si Sara. At kung naririnig yan ni PBBM, of course, dapat burden niya rin yung burden ng majority. Sabi nga ni Llamas, silent majority. Kasi bakit? Tayo ang totoong majority, mga ka-wonder. Hindi itong mga DDS. Ultimo survey nila, pinalalabas nila na marami sila. But we know, the fact na ang SWS na ginawa lang dyan sa Davao, sa some portion of Mindanao, makikita agad natin, mga ka-wonder. So, eto ang panawagan. Tanong, papayag ba kayo na maupo na mag-lead ang isang pinklawan? So, the pinklawans, they are supporting PBBM. Alam natin yan, very transparent, kitang-kita natin. And this time, I think we should support them. Kasi iisa, mutual yung ating hangarin, and that is to edify our country, the Philippines.
Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. And please give me a thumbs up if you like this video para i-introduce ni YouTube sa iba pang mga viewers. And please share this video para malaman itong panawagan na someone from Pinklawans should step up para pamunuan na ang susunod na presidente na makakapag-keep up, no, laban dito kay Sara Duterte na pwedeng ipangtapat. And of course, don't forget to subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.